million company. So basically, kwento to ng isang 25-year-old billionaire. Ilang billion na ba ito, Miss Glenn? 25. Isa ba? Dalawa na ta. Ayun po. Basically, isang inspiring na kwento ng isang bata. Can you imagine, 12 years old, nagtatrabaho na siya sa mga hotels, sa mga ganyan. Before ba naman, nagtatrabaho din siya sa iba-ibang capacity. Ibig sabihin, isa itong right to riches story from isang bata na nakatira, lumaki sa Morong Rizal, naglalakad, nagbabasura. Nagbabasura para sa pautahan ng kanyang pamilya hanggang sa magbenta ng iba-ibang mga staff, hanggang sa makaisip, nagmuha ng sabon, at eventually, maging successful. So yun, samahan niyo po kami para panoorin kong kwento ng Rim, isang dramatic, and syempre, happy and inspiring kwento. Ayun, maraming salamat po. Alright, thank you so much, Direct Nick. Yes, sir. If you can have your seat as well, Direct, upo ka na po dito as I call on the rest of the cast, syempre, ng ating The Brilliant Life, ang mga gaganap sa mga espesyal at mahalagang tao sa buhay ni Miss Glenda. As I call your names, ayan ha, kayo na rin ang magkwento kung ano ang role nyo. Okay ba yun? Okay, unahin na natin, syempre. Ayan ha, Karen Reyes. Hi, Karen. Sige, anywhere you want. Ayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po pala si Karen Reyes. And I'll be playing Shed Garcia, cousin and best friend ni Madam Glenda. So, ayun. Yun po. Alright, thank you, Karen. Please take your seat. Next, we have Eli Padilla. Hi, Eli. Karen, mahirap po ng mic. Kinabahan ka? Hi guys, I'm Eli Padilla. I played the character of kapatid ni Miss Glenda, si Geng. And yun. Hello po. Good evening. So as his character unfolds, mas makikilala natin si Eli. Thank you so much. Next, we have Hannah Lopez Vito. Cute na pink. Si Hannah. Saan ba siya? K-pop. Hello po sa inyong lahat. Good evening. My name is Hannah Lopez Vito and I play as young Miss Glenda. Thank you. Ayun, di ba? Ang ganda rin naman kasi. Yung bata ako, sana ganyan ako kasing ganda, but no. Next, we have Mark Santiago. Hello po everyone, good evening po. I'm Mark Santiago. Ako po yung gumanap na role na Young King po. Young po. Gusto ko rin po mag-thank you sa CTV for inviting me. Thank you po. Thank you so much, Mark. Ayan. Also, guys, part of the cast is Louie Manansala and J.M. De Guzman, but unfortunately, hindi natin sila makakasama po ngayong araw. Ayan. Alright, thank you sa cast. Please take your seats. Ngayon naman, the moment that we've all been waiting for, naka-roll na ba ang inyong mga camera? Medyo pupulong ako dito ng konti. Yan. Kilalanin natin ang gaganap na si Miss Glenda Victorio sa The Brilliant Life, and naku, aminin nyo, magkasing ganda sila. Pag pinagtabi mo, hindi mo tayo makita yung difference, di ba? So eto na, bagay na bagay talaga siya for this role. Let's welcome the face of brilliance, Miss R.C. Munoz! Hi, R.C. Hi po, good evening. Masarap? Nagutom mo. Sarap? Hello po. Good evening po. Okay. Sige, RC, muya ka lang dyan. Chill-chill ka lang muna, ha? Thank you so much, RC. And maya-maya lang, our esteemed members of the press will have the chance to ask yung ating mga cast na nasa presidential table, including si Direct Nick. But this inspiring day, of course, wouldn't be possible without the love and support of the one very brilliant woman, hindi ba? Napakarami niya pong pinagdaanan, inis-isa na ni Direk kanina, hindi ba? Pero lahat ng yun talagang kinaya niya. Pink power talaga. Sa kanyang diskarte at determinasyon, nagawa niyang baguhin ang kanyang kapalaran at pati na rin ang buhay ng napakaraming
tao. Hindi lang siyang yumaman, marami rin ang yumaman alongside, di ba? So let's all give a big round of applause for the founder and CEO of Brilliant Skin Essentials, Miss Glenda Victoria! Hello, madam! Hello po. Ayan. Magandang gabi na ba? Magandang hapon. Magandang hapon po sa ating lahat at salamat po sa pagpunta, especially RC Munoz, kay Derek, Karen, kay Ellie, at sa lahat po na nandito. Masaya po ako na nandito tayong lahat and at the same time, excited na po akong mapanood yung The Brilliant Life kasi sa totoo lang Derek, hindi ko siya pinanood. Ayoko siyang i-check kasi gusto kong namnamin yung emosyon ko mamaya kasi nung shoot pa lang, sobrang pinapayak ako nito. As in, nanonood ako nung shoot, talagang ang dami kasi na talagang nangyari. Isipin nyo, lahat yan nangyari para 5 years ago lang. So, hindi pa nagsisink in sa akin lahat na yung buhay ko, biglang inikot ni Lloyd ng isang ganun, grabe. Kaya, sobrang thank you Lord sa lahat ng blessings na binibigay mo. Hindi lang sa akin, kundi sa maraming tao. Kaya sabay-sabay po tayo naman. Ayan naman. Medyo meron akong konting sundot question sa iyo, madam, ha? Ano ba yung nag-decide sa iyo to finally uncover the truth behind this brilliant story of yours? Actually, madami na nag-offer sa akin na gawin yung life story ko. Pero, that time, I think hindi pa ako ready. And ngayon, masasabi ko na, lalo na ngayon magpapasko, maraming tao ang gusto malaman kung ano nga ba talaga yung tunay na buhay ni Miss Glenda. At ngayon, makikita nila wala na akong tinago. Lahat pinakita ko, di ba direct? As in lahat-lahat, makikita nyo dito. At siguro marami ditong magsasabi na, pinagdaanan niyo pala yun. Pero makikita nyo din yung sagot dun sa tanong na, paano niya kaya kinaya? So ginawa ko to inspire other people na may pinagdadaanan. Kasi kung sa tingin nyo may pinagdadaanan kayo, tignan nyo na lang lahat ng pinagdaanan ko mula pagkabata. Pero hindi naging dahilan yun para sukuan ko yung pangarap ko. Kasi simple lang pangarap ko eh. Pangarap ko lang makatapos ng pag-aaral at mabigyan ng magandang buhay yung Lord. Yun lang, ganun lang kasimple. Pero hindi po ka ni Lord because that is not your destiny, yung to provide for the family, to inspire and bigyan din ng kabuhayan ng iba, and that is what makes you brilliant. And I guess yun din yung dahilan kung bakit natin dapat pakatutukan, di ba? Itong ating mini-series na ito. Alright, at this point, ayan, the floor is open for any questions. The mic is here with me. So sino muna? Yes, Kiko Escuadro. Go ahead. Hi po, Kiko po from Push. Kay Miss Glenda, bakit po si RC Munoz po yung napili natin? Ito sa totoo lang ha, hindi naman sa nagpipiling ako, pero every time na may photoshoot ako or may glam ako na look, palagi nilang sinasabi nakakahawig ko daw si RC Munoz. Pero syempre, sobrang feeling ko naman pag sinabi ko, oo nga no. And nung nag-propose sa akin yung Signal team, yung TV5, naglatag sila sa akin. Talagang sinabi nila sa akin na we think si RC talaga yung bagay gumanap ng buhay mo. And nag-approve naman ako agad kasi sobrang na-appreciate ko si RC kasi hindi siya nagdalawang isip. Sabi niya nga sa akin, usually, binabasa niya muna yung script. Pero, hindi ko alam, siguro everything happens for a reason. Pero, sobrang thankful ako kay RC kasi tinanggap niya yung project na to at feeling ko papagating niya ako ng sobrang mahal. Hindi ko alam kung madali bang maging si Miss Glenda, pero sobrang excited na po akong mapanood lahat ng ginawa nila kasi sobra yung shoot na ginawa nila for this. Alright. Thank you, Kiko. Yes, ma'am. Hi, I'm Trixie from Kifadora. My question is for everyone. Ano yung definition nyo ng brilliant life? Karen yan. Karen, magaling yan. Oo nga. Go, Karen. But for me, since I'm a mom of two, I think brilliant life for me is makita mo sila na lumalaki na
ng may galang, may takot sa Diyos, may takot sa, may gano'n. Tapos, syempre yung araw-araw na journey nila, nakasama nila, especially yung pandemic. So, Brilliant Life for me is yung kasama ko sila and nakikita ko silang lumalaki ng ayos. Yeah. Sino? Mga anak ko! Ako naman, Brilliant Life para sa akin is alam mo yung parang nakakulong ka sa isang kuweba na sobrang dilim, tapos biglang may pumasok na liwanag. Parang ganun. Just like Miss Glenda, she's from ganitong family dati, then she becomes ngayon na naging CEO siya ng kanyang sariling company. So yun, parang ganun siya. So I think you get the point na siguro. Yun na po. Brilliant Life. Hindi kasi 2016 nag-girl ng anniversary. So dapat pala ako. So kung de-define yung Brilliant Life, lahat after yun. Lahat ng ginagawa ko. Lahat, yes, oo, okay. Anong ginagawa? I mean, bigyan ka ng trabaho, yes. Punta ko sa ganyang lugar, yes. Magpahinga, yes. So ayun yung Brilliant Life sa akin. So everything after na meron kang pinagdaanan. Tapos kung ano yung ginawa mo after pinagdaanan. So, I guess saying yes with everything and like, being ready for something new. Ayun yung brilliant sa akin. May mga bagay. Brilliant Life for me po is inspiration because inspiration po to never give up. Like Miss Glenda po, ang dami niya po she never gave up in the end po. She was really blessed by the Lord. So, yes, for me, it's inspiration to never give up. Para sa akin po, yung Brilliant Life is yung maging successful po. Kagaya po ni Miss Glenda po. Yun. So, for me, having a brilliant life is just living your life and, you know, you have everything that you need in life. You have your family, a roof over your head, food to eat, and just a really full heart, a content heart. For me, simple lang ang gusto ko, so I consider those things for me na brilliant life. Alright, thank you, Ma'am Glenda. Para sa akin yung Brilliant Life, sa lahat ng pinagdaanan kong pagsubok, it's about kahit ano pa yung pinagdaanan mo, hindi ka susuko. Kasi pag nandyan ka na, akala mo, yan na lang yun. Pero hindi pala. Kasi alam mo ba, sa lahat ng pangarap ko, lahat binigay na ni Lord. Wala na akong mahihiling pa. Pero as I go along the way, dun ko nakikita yung, ano pa nga ba yung purpose ko? Kasi whenever people ask me, ano pa bang pangarap ng isang Miss Glenda? Dati hindi ko siya masagot. Pero ngayon, palagi kong sinasagot na yung pangarap ko hindi na para sa akin. Ang pangarap ko ay para na sa ibang tao. Especially na nagka-COVID ako, dun ako parang binuhusan ng malamig na tubig. Kasi sobrang gusto ko nang sumuko. We have 1,000 of employees. Ang dami sa amin nagkaroon ng COVID. And lahat yun ginamit para i-down yung company ko. And habang nasa hospital ako, naka-oxygen, and yung mga anak ko may COVID, lahat kami layo-layo kami. Then nag-chat ako sa group chat ng mga staff namin. Sabi ko, guys, ayoko na, hindi ko na kaya. So meron itong isang tao na nag-reply, dating Adi, lalaki na hindi mo akalain magsasalita. Sabi niya, madam, kung susuko ka, paano naman yung pangarap namin? So doon ako parang natauhan na, ay, hindi na pala ako nagtatrabaho para sa sarili ko. Nagtatrabaho na ako para sa ibang tao. And ngayon, alam ko na yung purpose ko, pero minsan, ang hirap talagang igapang yung bawat araw, especially nung ginawa ko yung Brilliant Life. Siguro after namin mag-shoot, namatay yung nanay ko. Namatay yung nanay ko na hindi kami nag-usap. And, alam mo, sabi ko kay Lord, thank
you kasi yung shoot talaga sobrang mapayapa ako. Hindi ko alam kung bakit, pero ang gaganda ng sinabi ko sa kanya na matagal ko naman na talaga siyang napatawad. Yeah. Matagal ko na siyang napatawad, pero hindi ko lang siya agad natanggap. Alam nila yan sa lahat ng mga gumanap ng story ko. Sobrang hirap ng pinagdaanan ko. And maluwag sa pakiramdam. Medyo mahirap lang yung mga pinagdadaanan ko ngayon kasi hindi ko nakilala yung tunay ng tatay, na hindi ko naman na talaga hinanap. So, nawala siya na question mark sa akin lahat. So, kung kayo lahat sasabihin, ay, strong naman ni Miss Glenda. Minsan hindi, kasi minsan hindi ko mapaglaban yung sarili ko. I'm very selfless person. Palaging sa ibang tao bago yung sarili ko. Kasi, namatay yung nanay ko, naglibing ako, naglamay ako. After that, nagpapasaya ako ng ibang tao. So, mahirap siya, pero kinakaya. And I think, yun yung brilliant life ko. Yung magpasaya, mag-inspire, at tumulong sa ibang tao. You just have to keep on going. Yes. And sabi nga nila, no matter what they throw at you, kahit paninira pa yan o kung ano man na masama, huwag mong hahayaan na yung kinang mo, kunin nila. So just keep on being brilliant. Diba? Alright, next we have Alan Sancon of Stars Photo. Hi, good afternoon everyone. Tanong ko kay Miss Glenda. Miss Glenda, sa dinami-dami nung nangyari sa buhay niyo, what part of your life yung makikita namin dito? It's just a hardship or makikita rin namin yung glorious niyo being a successful woman po? Makikita niyo yung success, pero mas madami kayong makikita na mga pinagdaanan ko. Sobrang open book ko, especially sa Facebook. Mahilig ako magkwento. Kasi nung high school ako, wala talaga, elementary high school, lahat ng burden ko, lahat ng hirap ko, hindi ko na yan sinasabi sa lola ko. Kasi ayoko na dalhin niya pa yung mga dinadala ko. So may diary ako. Lagi ako nagsusulat. Lord, ang hirap ng araw ko ngayon. And dun sa diary na yun, until nabuhay siya, nakalagay doon at 20 years old, dapat ganito na ako, 22 years old, ganito na ako. So, hindi naging madali. Pero lahat yun pinakita namin. Yung, wala nang sabi ko nga, wala na akong tinago. Lahat ng pinagdaanan ko, pinakita dito. And yung success, ayan, nakikita naman ng mga tao kasi mahilig talaga akong magsulat. Thank you, Miss Glenda. Yung last question ko for Ramona, kay RC. Hi, RC. Yung tanong ko lang, how close or how far, ano yung pinagka-close nung life mo, and paano ka nakarelate sa buhay ni Miss Glenda, being an RC? Yan. Ako nakarelate po ako sa kay Miss Glenda kasi pareho kami very persistent. And hindi kami talaga susuko hanggang hindi namin nakukuha yung gusto namin. Yung nakita ko sa kanya, it's very inspiring. Kasi ako at the age of 34, she's just 25 by the way. So, I'm at my age where I should be like the standard age of settling down. And there are like a lot of people were asking me, Memo, natanda mo na. Pag-ituloy ako siya kung, uy, maglagay na ba ako ng pressure sa sarili ko? And when I did her story, her life story, I was like, alam ko nga, parang dapat kailangan may pressure na ako sa buhay ko So mostly, sa trait na yun, mas nakaka-relate ako kasi ngayon, mas inspired ako na, hindi naman talaga sa age. Because I know I can still do a lot of things, I can do better, and ayun, let's just reach for the sky. Yes. Okay po, thank you. Thank you, Bria.